Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang isang araw matapos ang tagumpay ng krus ni Jesus, ang kapistahan ng 7 kapighatian ng ating mahal na Birhen. The 7 Sorrows of Mary, ang Birhen ng Dolorosa. Kung atin pong titignan sa kabila po ng kanyang pagiging ina ni Jesus, ang pagiging pinili at ibinukod-tangi ng Diyos, hindi po nakaligtas sa pagdanas ng matinding kalungkutan na siyang sumugat ng kanyang puso ang ating mahal na Birhen. And I think, my dear friends, that is the reason today we are celebrating. We are celebrating not the sorrows of Mary, but what we are celebrating is her capacity to obey in spite of the pain. Yun po yung ipinagdiriwang natin. Hindi naman tayo mga masokista na pinagdiriwang yung paghihirap ng ibang tao. Kundi kaya tayo nagdiriwang ay sa kabila ng 7 kalungkutan, sugat na tumarak sa puso ng mahal na Birhen, na natili pa rin siyang tumutugon sa kalooban ng Diyos. At sa wari ko, yun po yung isang taglay na katangian ng mahal na Birhen, ang kanyang kadakilaan. Why? Because she allowed herself to be part of God's loving plan. In spite of the pains, in spite of the sorrows and difficulty. Kahit nasasaktan, hindi sumuko. Hindi isinuko ang matinding laban ng kanyang buhay. Kung kaya nga po natunghayan natin sa Ebanghelyo, kung ang lahat ng mga kapatid, kaibigan, tagasunod na tulungan ni Jesus, nagsitakbuhan, nagsipagtago, umalis, tumakas, nagtago, iniwanan si Jesus sa matinding laban ng kanyang buhay, ibahin natin ang mahal na Birhen, na natiling nakatayo ang mahal na Birhen sa paanan ng kanyang krus. At sa wari ko, hindi po isang aksidente na pagkatapos ng pagdiriwang ng the triumph of the cross, ipinagdiriwang po natin yung kanyang dalamhati, the 7 Sorrows of Mary. At kung ating titignan, ito po yung panawagan sa bawat isa sa atin. Manatili sa krus, manatili kay Jesus, kahit pa nasasaktan. Manatiling nakatayo sa paanan ng krus, kahit pa nahihirapan. At ito rin po yung panawagan sa ating lahat. Maaaring hindi kagaya ng mahal na Birhen, na tayo po ay isisilang bilang Immaculate Conceived, pero inaanyayahan po tayo na huwag natin isuko yung laban. Hindi lamang po yung laban para sa ating sarili, kundi laban para kay Jesus. Maraming pagkakataon, kagaya ng mga alagad, iniwanan nila ang Panginoon. At kahit naman din po tayo, kapag po nasasaktan, mas madali po tayong sumuko. Mas madali po para sa atin ang magtago. Mas madali po para sa atin ang umiwas. Pero bahagi ng kadakilaan ng mahal na Birhen, kahit nahihirapan, kahit nasasaktan, nanatiling pa rin nakatayo sa paanan ng krus ni Jesus. May paalala po, no, si Blessed Fulton Sheen. Ano po ang sabi niya? Only those who are willing to walk in the darkness of the night can see the brightness of the stars. Only those who can walk in the darkness of the night can see the brightness of the stars. Alam niyo, yun po yung maganda sa ating mahal na Birhen. Maraming bagay po siyang hindi nauunawaan. Mula sa pagsilang ni Jesus, mula sa kanyang paglaki hanggang sa kanyang kamatayan, sa kanyang krus, maraming bagay po na hindi niya naunawaan at naintindihan. Pero anong ginawa po ng mahal na Birhen? Bahagi ng kanyang kadakilaan, nagpaubaya. Maraming pagkakataon na hindi po niya maunawaan ng maraming bagay, pero sumunod. Ang lahat, hindi para sa sarili.
kundi para kay Jesus. Kaya nga hindi ba, malimit natin kinakanta, Mary has done great things, not because of her own strength, but God was able to do many great things to Mary because she was obedient. Alam niyo, sabi po ni San Ignacio ng Loyola, there is always a tendency to glorify and magnify ourselves. That is a very human tendency. Bahagi po ng ating pagiging tao, yung laging itaas ang ating sarili. Bahagi po ng ating pagiging tao, yung maging makasarili. Ang laging unahin ng sariling kapakanan. Ang laging ilagay ang sarili sa pedestal. Pero kung ating titignan, Mary's greatness lies in her capacity to forget her own self. Baliktad. No? Her capacity lies in the fact that she has chosen to forget herself in order to give way for the wonderful plan of God. Alam niyo, ngayon, panahon po ng mag-e-eleksyon, no? Tinatanong ko po palagi yung mga kilala kong tatakbo, ano po ba yung plataforma? Ano po ba yung gusto nyo mangyari sa barangay? Minsan iniisip ko, wag lang din lang yung mga taga-barangay, kahit po yung mga pang-nasyonal na halalan. Ang gaganda ng mga plano. Wala naman siguro tumatakbong ang kanilang plataforma, sirain ng gobyerno. Wala naman siguro, di ba? Lahat sila magaganda. Lahat promising. Lahat talagang wala kang itulak kabigin. Pero minsan iniisip ko, ang gaganda ng mga plano, nasan tayo ngayon? Ang gaganda ng mga plataforma, pero ano ang nangyari? Kaya siguro, no, yung bawat tumatakbo ngayon sa barangay, sa SK, siguro maging pamantayan ang mahal na Birhen. Her greatness lies in the capacity of her readiness to forget herself. At yun po yung kanyang kadakilaan. Kaya niyang kalimutan ng sarili sa larangan ng pagmamahal. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, no, kagaya ng mahal na Birhen, malimit, no, sinasabi natin, ang mga sundalo, kapag nasasaktan, tumatapang. Bahagi ng bawat sugat, yung kwento ng pakikipaglaban. Kaya bawat peklat, may kwento ng katapangan. Pero kakaiba sa mahal na Birhen, 7 balaraw ang tumama sa kanyang puso. Kalungkutan, pero natiling tapat sa larangan ng pagmamahal. At yun ang kadakilaan ng mahal na Birhen. At ito ang siyang ating ipinagdiriwang. Kaya siguro sa pagpapatuloy po ng ating misa, ano po ba yung mga sakit na pinagdaraanan natin? Ano po ba yung mga malungkot na nararanasan natin? Ano po ba yung mga bagay na sumusugat sa ating puso at kalooban? Kagaya ng mahal na Birhen, huwag natin iwanan si Jesus, hindi lamang sa matinding laban ng kanyang buhay, kundi huwag natin iwanan si Jesus sa matinding laban ng ating krus. Manatili sa paanan ng krus ni Jesus. At pangalawa, matatagpuan natin ang tunay na kadakilaan kapag handa nating kalimutan ng sarili sa larangan ng pagmamahal. Mahal na Birheng nagdadalamhati, ipanalangin niyo po kami. Amen.